May bagong kinalolokohan ng asawa ko, bagong lugar. Ilang araw na nga niya akong niyayabangan na napakaganda daw dito. At buong linggo na nga siya ditong nagtatambay, nagtatrabaho pala. Itong lugar na ito ay 15 minutes lang from the city, pero tingnan nyo naman parang nasa out of nowhere ka na. Dito sa Norway, kahit saan ka pumunta, hindi ka mauubusan ng tanawin. At nandito na nga kami sa cabin, so ayun, may nakita na akong ilog doon at yun yung pinagyayabang ng asawa ko. Pwede nga daw kami magtambay doon sa tabing ilog at pwede ring mangisda. At habang naglalakad ako dito, napansin ko napakaraming raspberry kahit saan ako tumingin. Sa sobrang dami ng raspberry dito sa Norway, talagang hindi na sila pinapansin. Napakatahimik ng lugar na ito at hindi mo talaga akalain na malapit lang ito sa city. Ang mga Norwegian, karaniwan, meron talaga silang cabin. At minsan nga, tinanong ko sila kung bakit pa sila pumupunta sa cabin, para daw ma-relax sila kasi tahimik daw. Kaya napaisip tuloy ako, ano pa kayang katahimikan yung gusto nila? Dito naman kahit marami kang kapitbahay, napakatahimik kasi walang chismosa. Kahit ang asawa ko gusto din niya magkakabin, kaya lang sabi ko parang hindi naman worth it kasi nga summer mo lang naman siya pwedeng puntahan. Ang mga cabin kasi dito sa Norway, hindi mo siya pwedeng tirhan ng pangmatagalan. Tambayan lang talaga sila pag summer, kaya dito ang mga cabin pangkaraniwan ay tabing dagat, tabing ilog o sa tuktok ng bundok. Apakaganda naman pala talaga dito sa lugar na pinagyayabang ng asawa ko. Napakatahimik, wala ka talagang ibang ingay na maririnig maliban sa mga ibon. Ang dami daw nagtatalunan na isda dito kanina kaya sinubukan naming mag-fishing. At sa sobrang linaw nga ng tubig, parang gusto na rin daw ni Aminata mag-swimming. Ang problema, napakalamig ng tubig dito guys sa Norway. So kahit summer dito ay para kang tumutubog sa yelo. Ganito nga pala ang pamumuhay dito sa Norway. Ang mga Norwegian mahilig sila sa mga activity. Gaya ng pag-biking, hiking, walking papunta sa kabundukan at pag-fishing. Tuwing weekend, yan yung gustong-gusto nilang ginagawa dito. Ganitong buhay yung kanilang kinasanayan kaya karamihan sa mga Norwegian ayaw nila sa city. Ayaw nila sa maingay at ayaw nila sa siksikang lugar. Mas pipiliin nilang magtambay sa tabing ilog kaysa makipagchismisan sa kapitbahay. Nung unang dating ko nga dito sa Norway, ang pakiramdam ko ay napakalungkot ng pamumuhay nila dito. Hindi katulad sa atin na maaga pa ay maririnig mo na ang mga tawanan sa kapitbahay. At sa akin ng pagtira dito ng 11 years ay aking napagtanto na hindi lang pala tawanan ang basihan ng kaligayahan, kundi kapayapaan. Yeah. Ezekiel, get a fish! Yeah, you need to wait, Ezekiel. Yeah, wait. Ano ba yan? Nag-away pa? This is a Jeremy. I told you I was the best fish. Oh my god, Nice, anak. But I don't know which type of fish this is. This is trout. But is it yummy? Yeah. So yun, nakapag-fishing na kami guys. Saglit lang kami nag-fishing. Kasi inintay lang namin yung asawa ko na matapos mag-cut ng grass doon sa taas. Ngayon ay alas 7 dito ng gabi. Ayan, sikat na sikat pa ang araw. Oh my God. Nakakatakot yung hagdan na yan, Papa ah. Sobrang ganda ng view. And then, ito yung cabin. And then, yung gilid ng cabin, ang daming mga wild na raspberry. Ayan. Ooh. Itutur ko kayo kung anong itsura ng pangkaraniwang cabin dito sa Norway. Ayan ang itsura niya, guys. Medyo makalat. Ang ganda, oh. Diba? Ang ganda ng view. Simple lang ang mga cabin dito sa Norway. Basta merong maliit na salas, tapos merong kusina. And then dito meron silang kwarto. Ayan. Ang ganda ng higaan, 'di ba? Maliit lang yung kwarto, pero okay na. And then dito sa kabila, meron din kwarto din. Ayan. Taas at baba, may higaan. Tapos dito, may hagdan pataas. Tingnan natin. May mezzanine siya dito.
Tingnan natin kung anong meron sa taas. Oh, tambakan. Tambakan pala siya. So, ayan ang itsura ng cabin. Ayan ang aking papa. So, sa kanila, yung mga ganitong bahay, cabin lang ito. Pero pag sa atin sa Pilipinas, pwede na tong tirahan eh, oh. Pero dito, ang mga cabin, hindi siya pwedeng tirahan. Pag summer lang siya, pwede ka magtambay dito. So, hindi naman ito cabin. Cabin ito ng katrabaho ng asawa ko. Tinulungan lang ng asawa ko na mamutol ng damo dahil hindi na sila makapasok sa kanilang cabin. Dahil sobrang lago ng damo. Ayan, akalain nyo yun, oh. Lahat ng damo na yun, tinabas ng asawa ko galing dito. Tapos ito yung cabin. So dati wala ka na ditong madaanan kasi puro damo talaga siya. Ayan oh. Lahat ng mga damo na yan, mga raspberry yan. Hindi naman yan dito pinapansin. Wow. Paglabas mo ng cabin, ayan. Farm, and then sa kabilang side naman ay ilog. Ito pa, ang dami. Puro raspberry. Ha? Ano sabi mo? Most used Filipino word? Ang dami. Ang dami. Ang dami! Yeah, exactly. That's the word. Lagi niya naririnig sa akin. Ang dami! Wow! Ang lalaki ng mga wild na raspberry. Ay, tawanin mo na! Uy, ang lalaki. Ayan no, pinakuha ko sa kanya kasi ang lalaki. Hindi siya yung pangkaraniwan na wild na raspberry. You need to check inside if it have worm, okay? Yeah, you need to check first. Mama,